Good morning po sa ating lahat. Good morning, ABCC family. Okay, nanto pa. Umulan, alam ko umulan kagabi, no? Umulan ba dito kagabi? Hindi. Sa Bataan lang pala. So, kami lang pala nag-enjoy ng malamig na tulog. Ayun, pinag-oo doon. So, again, good morning once again to everyone and also sa ating live worshipers sa Facebook and YouTube. Good morning, good evening, good afternoon kung nasa man po kayong panig ng mundo ngayon worshiping with us, and I'm really glad to see you. Yes, good morning Clay. Good morning. Ah, sa pagkakataon na ito, tayo'y tumayo. Inaanya ako pala ng tumayo. Tayo mag-alay ng panalangin ng pasasalamat sa Kanya. Oh yes, Heavenly Father. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, we thank you once again for this wonderful morning that you have given us, oh God. Thank you sa kapahingahan na ibinigay niyo kagabi, Panginoon. Sa aming pagtulog, Panginoon. Hanggang sa paggising po namin kaninang umaga, Panginoon. Salamat sa lakas, salamat sa agahan, Panginoon, na patuloy niyong ipinoprovide, Panginoon, through the channels of blessing, either sa work man yan, sa mga businesses man yan, Panginoon. We thank that all together, Panginoon, because of your mercy, because of your love, Panginoon. Truly, Lord, no words can describe how much thankful we are, Panginoon. For the past few months, May na po ngayon, Panginoon. You have shown us how faithful you are in our lives, Panginoon. Sa pag-aalaga sa amin, the drive sa amin out of any accidents, Panginoon. You're continually protecting us from having severe diseases, Panginoon. Continually healing us sa mga nararamdaman po namin, Panginoon. That's the God that we serve, you, O God. The one who heals, the one who provides, the one who is in control, Panginoon. That's why in your words, blessed are those who dwell in your house, for they are ever praising you, O God. And we just want to lift you up, Panginoon, through these songs you're about to sing, Panginoon. May it be, Father, that you may be glorified in everything that we do, Panginoon. Everything that we speak, Panginoon. Everything that we act, Panginoon. May it be for your glory and your glory alone, O God. May it be, Father, that you continue to bless or use, Panginoon, ang aming mensahero ngayon, Panginoon, as your speaker, Panginoon. Use him as your mouthpiece, Panginoon. Embolden him, Panginoon. Strengthen him so that he may deliver the words that you want us to hear today, Panginoon. Oh God, you all the glory and honor, Panginoon. This is all we ask. In Jesus' name. Amen and amen. Muli isang malakas na palakpak sa ating nag-iisa at buhay na Diyos. Amen. 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 All together. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength in you, whose hearts are set on our God.
ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength To strength until we see you face to face. Hear our prayer, O Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength to strength until we see you face to face. Hear our prayer, O Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. Hear our prayer, O Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. Sing this together. You are holy. For you are holy, for you are holy, for you are holy, One more time Lord. and shout it out. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. Last time. For you are For you are holy,
Jesus, our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, every angel adore Him. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His awesome greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope in heaven's salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Loud His praises, Jesus bore His sorrows. Love unbound and wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His awesome greatness. Praise Him, ever in joyful song. He reigns, sing praise. He reigns, sing praise. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, love in His Son has reigned. Jesus Savior reigns forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His awesome greatness. Praise Him, ever in joyful song. He reigns, sing praise. He reigns, sing praise. Forever our God reigns. Forever we'll sing praise. Forever our God reigns. Forever we'll sing praise. He reigns. Forever our God reigns. Sing praise. Forever we'll sing praise. He reigns. Forever our God reigns. Sing praise. Forever we'll sing praise. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with the timbrel and dancing. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. He reigns forever. Our God reigns. Sing praise. Forever we'll sing praise. He reigns. Forever our God reigns. Sing praise. Forever we'll sing praise. He reigns. Forever our God reigns. Sing praise. Forever we'll sing praise. He reigns. Forever our God reigns. Sing praise. Forever we'll sing praise. He reigns. He reigns. He reigns. He reigns. He reigns. Hallelujah. He reigns. Hallelujah. Ako po na po ang lahat.
Hello. Amen. Praise Him. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa mga nanonood po through live, through Facebook and YouTube live. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang hapon or gabi. Maraming salamat po sa panonood. And then, welcome po sa ating pong mga dito po sa ating ABCC Church. Isang mapagpalang umaga. Pwede po ba nating ngitian po ang ating mga kapatid? Yan. Napakagawa po at mga ganda. Sa likod po, talagang pag nakita ko yung mga ngiti nyo, is napapangiti na rin po ako. Amen po ba? Ngayon po ay tawagin po natin ang mga kids para po atin po silang ipanalangin. Napakasarap po yung kaninang umaga, napakasarap ng kape, di ba? Tapos, nakita ko na first maga pong umaten sila Sister Christy. So, 8 a.m. nandito na po sila at kanyang pong mga kasama. So, salamat sa mga usher na nag-welcome at nagbigay ng kape at sa masarap na almusal. Sige po, sabay-sabay po nating panalangin ang mga kids. Thank you, Lord, for this wonderful morning. Thank you, Father, for your great. Thank you for the song, Panginoon, na kami pong mga inawit. Truly, God, that you are. Praise Him, Panginoon, sa lahat po ng iyong mga ginawa sa aming pong mga buhay. Panginoon, sa umagang din ito, Panginoon, dinadalain ko po ang mga kabataan na nandito po sa aming harapan. Salamat, Lord, sa mga magulong na patuloy na dinadala po nila dito ang kanilang pong mga anak upang matuto sa iyong mga salita, Panginoon. O Lord, we pray, Lord, na magkaroon po sila ng takot sa inyo, Panginoon, at higit sila at maaga po nilang makilala kung sino ka, dakilang Diyos, Panginoong Yesus. Muli, Panginoon, maraming salamat din po sa mga teacher, O Lord, na nagtuturo. And we pray, Lord, na malapit na po ang kanilang pang BBS, DBBS, Panginoon. We pray, Panginoon, na meron po silang target na inihanda, Panginoon, para po makapag-provide, Lord, ang Devotional Bible School, Panginoon, this coming May. Panginoon, Ikaw po ang siyang mag-provide nito, dakilang Diyos, at alam ko, Lord, na may gagawin kang miracle, Panginoon, sa mga kabataan. Gayon din po, Panginoon, sa mga invite na, Lord, ng mga unbeliever, na mga kids, Panginoon, naway makadalo po sila, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kabataang ito, Panginoon, sa mga kids nito, patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Nakaraang linggo po ay inintroduce po yung mga nagbabaptize dahil kulang po sila. At ngayon po ay nandito po yung mga nagbabaptize nung hindi po sila umattend nakarang Sunday. So, tawagin po natin si Pastor Ryan para po introduce ang mga nagbabaptize nung nakaraan. Yun, so ito po yung sasabi natin na second batch ng mga nagpabaptize na last April 20. So mga bagong kabilang po sa atin officially bona fide members ng ating iglesia. So gaya ng pag-welcome natin sa mga nauna nung last Sunday, i-welcome din po natin sila ngayong araw na ito. Paramdam po natin sa kanila na they truly belong sa family na ito. Amen po ba? Amen? So, tawagin ko po isa-isa at atin pong iharap sila sa bawat congregation. So, let me call si Chantel Mikey J. Felimiano. Welcome. This is your certificate of baptism. By the way, basahin ko ulit yung nilalaman ng certificate natin. This certifies that the name called, born on that day, has been baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit under the jurisdiction of Alliance Bible Christian Church in the district of Central Luzon on 20th day of April in the year of our Lord 2025. So, Brother Arvin Lawrence Sagilion, you are welcome sa pamilya ng ABCC.
And also, of course, si Lordel Anthony A. Arabe. Welcome, Lordel. So sila po yung mga kapatid natin sa center. Yan. Sila po yung mga kapatid natin sa Panginoon who have decided to follow Jesus, not turning back at pinahayag po nila ang kanilang kagustuhan to be part of our family. So iparamdam po natin yung pagmamahal natin sa kanila by welcoming them, shake their hands, and embrace them. For whatever you want to express your love and pag-welcome, gawin po natin ito as we sing, Welcome to the Family. Sige, pag-pray natin sila. Aming Panginoon, narito po sa harap ng kongregasyon na ito, ang mga kaluluwang ito na nag-decide to follow the Lord Jesus Christ at nag-undergo ng water baptism. Alam po namin na ito ang panimula ng marami pang bagay na mararanasan nila sa kanilang pagsunod sa Panginoong Jesus. Tulungan niyo po sila na mag-grow in faith, in their knowledge of your word, to know more deeply of who you are sa buhay nila at ano ang purpose nila. Bakit mo sila tinawag at sila ay napabilang sa iglesyang ito. Bilang isang iglesia na kapamilya na nila, Panginoon, allow us also to help them grow in faith, to be good witnesses, Panginoon, ng life-changing power of the gospel, na kami po ang magsilbing mga modelo nila, Panginoon, sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Welcome ulit, Chantel, Alvin, and Lordel. And God bless sa inyo. Amen. God bless po sa mga 7 nagpabaptize. Supurin po ang Panginoon. At ngayon po ay meron po tayong mga bisita. Tawagin po natin pwede pong tumayo po si Joanne Mariel Arabe. Siya po ay bisita ni Lordel. So, kaklase po yata niya. Kaklase po ba? Kapatid. Sorry. So, nagpabaptize na po siya ngayon. Nag-invite na po siya ng kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Para po sa ating mga announcement. Coffee fellowship. Ito nga, kaninang umaga. Ang sarap ng coffee. Lalo na yung kakanin ba yun? Saka masarap na tinapay. So, God bless po sa mga usher. So, maga po tayo para makapagkape. Amen. So, next Sunday po is meron po tayong guest speaker for the next Sunday. LCDR Brian Myers. Ito po yung mga bisita. Parang na-chismis ko ngayon po yata darating. Papuntang SBMA. Totoo ba yung chismis? Hindi, joke lang po. So, US Navy Chaplain and License. So, meron po tayong bisita. Siya po yata yung mag-speak next Sunday. So, abangan nyo. Kaya kung may mga kulang po kayong magtagalog, English, tawagin nyo lamang po para mag-translate po ng English. Amen. And then, on 2025, Ignite Conference. Ito po yung May 17. Dito po sa ating church nagaganapin. Salamat sa inyong pagko-correct. So, pre-admission po ito. Dito po garapin sa ating church. So, on May 17. Next line. Battle is ready. Ito nga po pala yung ating DBPS. Ito po gaganapin sa May 21 and 24. So, mga kids, ready na po ba mga kids? Alam ko yung mga teacher is busy na po sa pag-prepare ng mga gagawin para po
itong gaganapin na DBBS. And then, kung gusto niyo pong tumulong para po sa gawain ng DBBS, isabihin niyo lamang po si Pastora Vivian para po magbigay ng details. At alam ko po, meron po silang tinatarget na financial na pangangailangan. And I hope and pray na ito pong gawain na itutugunan po ito ng gawa ng Panginoon. Amen. So patuloy po ang wider update, ang win, integrate, and disciple. And then pang-apat yung evangelism. Patuloy po ang evangelism. At kung nahiya po kayo magpahayag ng salita ng Diyos o mag-share sa kanila, tawagin niyo lang po mga leaders at mga pastor para po tulungan silang mag-share ng gospel at makakilala po sa Panginoon. Happy birthday po kay si Eliel Renz Puno. Ayun, kahapon, no, kahapon. Ngayon. Ngayon? Sarado yata yung Iram. Tapos si Sister Joy Pascual. Happy birthday! Nasa state po siya. Kung friend niyo po siya sa messenger, i-text niyo po si Sister Joy. Ito po yung mga anak nila, mother po ni Abby, ni Ali, at ni Esiraya. Amen. Happy birthday uli sa mga nagdaos po ng birthday. And then sa ating pong prayer meeting every Wednesday, online, ito po ay mag-start ng 6 a.m. to 7 p.m. Kung may gusto po kayong mga dapat ipanalangin, so sabihin nyo lang po o i-text si Sister Elmer, yung aking magandang asawa. Saan po ba siya? Nasa taas. And then, ating Men's Fellowship District AMP, gagarapin po sa June 12. Magigiting na mga ama. So, mag-prepare po tayo on June 12. Meron pong registration fee is 300 kung maaga po magpa-registered. And then kung late na po, siyempre, madadagdagan is 350. So mga men, be ready po. Nawa lahat po tayo dumalo po sa ating pong AMP District Fellowship. So, live group po mamaya. Pagtapos po ng service, meron po tayong mga live group. And then, dako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghandog sa Kanya ng mga unang bunga ng inyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang inyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Sige na po, ay pagkulog po natin ating mga tithes and offering para po sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat Lord sa mga pagpapalang ito. Lord, i-bless niyo po ang mga nagbigay, siksik, liglig at umapaw. Salamat Lord sa kanilang pong mga hanap buhay, sa kanilang pong mga trabaho, at kung ano man po Lord ang mga kanilang pong pinagkakitaan. Salamat o Diyos dahil nagbigay po sila Panginoon ukol sa yung mga dapat ibigay Panginoon. Muli, pagpalaan niyo po ang offering na ito, magamit Lord sa gawain ng iyong iglesia. Salamat po Diyos at gainit po Panginoon, dinadalayan ko rin po ang magbibigay po ng aming mensahe ngayong umaga. Panginoon, lukuban niyo po siya ng iyong banal na Espiritu, bigyan niyo po siya ng angking talino at bawat bibig na kanya pong sasabihin Panginoon ay maging mapagpala po sa amin Panginoon. Salamat po Diyos, binabalik po namin ang lahat ng papuri at lahat ng pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen at amen. Hallelujah.
Thank you. Good morning po sa ating lahat. Gandang umaga. Umuulan-ulan na, pero medyo maalinsangan pa rin ang paligid, ang ating klima. Salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong binibigyan ng kagalakan at ng endurance sa season na ito. Dalawa lang naman ang ating season, di ba? Rainy and sunny, dry or wet. So, blessed Sunday morning sa ating lahat. Bagong buwan, bagong tema sa ating sermon series ang ating mararanasan. So, for the month of May, we will go back to the Bible. So, dahil ang Biblia po ang kinikilala nating pundasyon ng ating pananampalataya, di ba, marapat lang na magbalik tanaw tayo sa kung gaano ba natin matibay na pinaniniwalaan ang katotohanan ng Biblia. Sa Biblia po, dito tayo nagsimula sa ating pagiging Kristiyano at dahil din dito, tayo ay nakapagpapatuloy sa ating pagsunod kay Kristo. So yes, we can trust the Bible. Sa ating pagsisimula po, buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Hebrews, chapter 4, verses 11 to 13. Para po sa ating scripture reading, let me ask you to rise up. Tayo po tayong lahat as respect natin sa salita ng Diyos. Sabi po dito sa English Standard Version, "Let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account." Let us pray. Lord God, gaya po ng aming napakinggan sa iyong salita, your word is powerful. We ask, O Lord God, that the power of your word ay maaranasan po namin ngayong umagang ito. May the Holy Spirit, O Lord, ay kumilos sa aming puso. Maging handa kami, Panginoon, na ito ay pakinggan, tanggapin at paniwalaan. For we know that through this, Panginoon, we will be strengthened sa aming faith. Purihin ka po, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So you may be seated. By the way, kung inyo pong mapapansin, wala po, hindi natin kasama si Pastor Dante at Sister Gina. We praise God dahil naging successful po yung operation ni Pastor Dante. Siya po ay inoperahan para kumuha ng ibabiopsy doon sa kanyang brain. So let us continue to pray for Pastor Dante para sa kanyang recovery. Ang sabi niya, magjo-join siya sa atin via online. So Pastor Dante, have your complete rest. The pulpit is waiting for you para i-deliver mo din ang salita ng Panginoon. And we know you have lots of messages na ibibigay sa amin to encourage us kung paano kumikilos ang Panginoon sa iyong buhay. So, God bless ating pastor. Magkita din natin siya the soonest time possible. So, let us proceed sa ating message. How powerful do you think is the Word of God? Para po sa inyo, paano natin nakikita ang tindi ng kapangyarihan ng salita ng Diyos? Yun po yung ating aalamin ngayong umagang ito. Let's talk about the power of the Bible from the book of Hebrews, particularly sa chapter 4, actually verses 12 to 13, but kinuha natin yung 11 para makita natin yung context. Mas maganda kung masisimulan pa natin sa verse 1, para yung buong context ay malaman natin.
But enough na yung 11 to 13 to deliver the Word of God para sa atin ngayong umagang ito. So, unahin na po natin ang unang makikita natin na power of the Bible as the Word of God sa text natin ngayon. At iyon po ay, the power of God it is living and active. It is living and active. Ang sabi nga po sa verse 12 na nabasa natin kanina, for the word of God is living and active. When we say that the word of God is living and active, ang ibig po nating sabihin doon ay it is effective and always in action. Living and active. It is effective and always in action. It never stops until it accomplishes what it meant to be accomplished. So yun ang ibig sabihin ng the Word of God is living and active. Kumikilos iyon patuloy hanggang sa mapangyari kung ano ang sinabi niya na mangyayari. Just a little bit background po ng ating pinag-aaralang text ngayon. Ang Book of Hebrews ay isinulat po ng isang hindi matukoy na author. So mayroong nagsasabi, sinulat ito ni Paul, sinulat ni Apollos o ni Barnabas, pero hindi nila makita talaga yung kung sino ang author. Kaya sinabi nila, iwan na lang natin ito na unknown author. So ang context po kung bakit isinulat ng author na iyon ang aklat na ito ay dahil sa mga panahon na iyon, ang mga Hebrews na kanyang sinulatan ay mga Kristiyanong dumaranas ng matinding persecution. Inuusig sila dahil sa kanilang pananampalataya. Sila po ay hinaharas sa kanilang pagsunod sa Panginoong Hesus. At may ilan-ilan na rin ang mistulang tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dahil doon, the author decided magbibigay siya ng sulat as exhortation and reminder sa mga taga-Hebrew o sa mga Hebrew na huwag dapat silang magpapatalo sa mga pagpapahirap at pagsubok na kanilang nararanasan. Doon nga po sa verse 11 na ating nabasa, ang paunang exhortation para sa kanila ay to strive to enter that rest. So kung itong author na ito ay nagsasalita siya bilang parang isang Hudyo. Kasi ang kanyang mga gamit ay mga terminologies na malinaw para sa mga Hudyo, mga Israelites. So, ang sabi niya sa kanila, strive to enter that rest. Yung alam ng mga Hebrews na Sabbath rest, Sabbath day. Yung rest na iyon ang ipinangako ng Diyos para sa lahat ng mga nagsusumikap makapagpatuloy sa kanilang matapat na pagsunod kay Jesus. Yun yung gusto niyang sabihin dito sa verse 11. Yun nga po, maliban po sa Sabbath day na itinatag ng Diyos noong una para sa mga Israelita, makikita natin dito sa verse 11, kung mabasa din natin yung verses 1 to 10, mayroon isa pang day of rest na para naman sa lahat ng mananampalataya na nilikha o ibibigay ang Diyos. At darating po sa buhay ng isang Kristiyano ang kapahingang iyon balang araw. That is why believers are exhorted to strive to enter that rest. Magsumikap sila para marating yung araw na iyon na sila ay makakatanggap ng tunay na kapahingahan para sa kanilang kaluluwa. Hindi po ba mga kapatid, kahit naman sa panahon natin ngayon, habang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito, mapapansin natin na bat-bat talaga ng paghihirap at sakripisyo ang pagiging tagasunod ni Kristo. Whether the person is gaining a lot of money or the person is lack of money, there will always be
sacrifices, difficulties, and hardship siyang mararanasan. Iba-iba lang, pero ganun pa rin ang tema. Mayroong difficulties. At lalo na po sa ating mga Kristiyano, probably napapansin nyo yan, kaakibat na talaga sa isang buhay Kristiyano ang pagsubok. Ang sabi nga po ni Pedro sa 1 Peter 4:12, "Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through, as if something strange were happening to you." So sabi diyan ni Pedro, huwag daw tayong dapat magugulat kung may mga mabibigat na pagsubok na dumarating sa atin. Huwag mong ikagulat iyan. Kung mayroong nangyaring family problems, o may dumating na financial crisis, o lumitaw na health issues sa ating buhay, o anumang nakaka-stress na pangyayaring yan, hindi strange o kakaiba ang pagdating ng mga iyon sa isang Kristiyano, yung difficulties and hardships, gaya ng persecution na nararanasan o naranasan ng mga Hebrew believers. Normal lang iyon, ika nga. At dahil na rin po sa patuloy na pagdating ng mabibigat na pagsubok bilang tao, normal lang din naman sa atin ang mapagod at manghina. Napapansin niyo po ba yan? Yung bang minsan parang gusto mo na lang na enough of this stress o nakakapagod na pag-iisip, pwede bang magkaroon man lang ng isang araw na break? Di ba? Pwede bang magkaroon na lang ako ng isang pahinga man lang? So normal lang po na napapagod tayo, nanghihina, at nanlulupaypay because of many hardships, difficulties, problems na nararanasan natin. Kaya nga po, mga kapatid, ang encouragement ng salita ng Diyos sa verse 11 ay wait for the rest that the Lord has promised to everyone who has been faithful. Continue striving for it until you reach the doorstep of that rest. Magpatuloy lamang tayo bilang mga Kristiyano sa ating pag-asa na darating din ang kapahingahan, ang maalwan na buhay para sa atin. So we need to strive for it while waiting dahil darating din ang araw na makakapasok tayo sa tunay at kumpletong kapahingahan ng ating napapagal ng kaluluwa. On that day, there would be no more pain, no more crying, or mourning. It would be just a wonderful day in heaven someday. Yun po ang sinasabi ng Hebrew author na ito. Now, ano ang assurance natin na darating talaga at mararanasan natin ang araw na iyon? Ano ang ating kasiguraduhan? It will really come. Ang ating kasiguraduhan po ay the Word of God or the Bible itself. It is our assurance because it is living and active. Hindi siya stagnant. Hindi siya nandyan lang. It is working. It is living. It is effective. It is active. Ibig sabihin, it never stops until it accomplishes what it meant to be accomplished. If the Bible has promised that despite the trials and persecution we might experience sa mundong ito as faithful followers of Christ, God will make it sure that His promises will never be hindered by those things and by nothing, and it will surely be fulfilled in due time. That is what the Word of God is assuring to us. Mararanasan talaga ng bawat isa sa atin ang mga ipinangako ng Diyos sa Kanyang salita na mababasa natin sa Biblia sapagkat Siya na nangako ay tapat. Tapat. Sabihin, kung anuman ang Kanyang sinabi, totoo yon.
Maalala po ba natin yung mensahe natin last Sunday? When we talk about the punishment of God sa kingdom of Judah dahil sa kanilang pagiging disobedient sa Kanya. Ano po ang sabi ng Diyos sa kanila? So kung maalala natin sa Jeremiah 29:10, ang sabi, "This is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place." Yan ang sinabi ng Diyos. Specific ang word of God para sa mga taga-Judah sa panahon na iyon. Mayroong 70 years na magiging punishment para sa kanila dahil sa kanilang rebellion sa Diyos. Sa pagsisimula niyon, sasakupin sila ng Babylon at i-exile. Doon sila maninirahan sa loob ng 7 dekada. Pagkatapos niyon, babalikan sila ng Diyos at palalayain. Yun ang sinasabi sa kanila ng Diyos. Nangyari ba iyon? Natupad ba ang salita ng Diyos na iyon? Ganito po ang sinasabi sa Ezra chapter 1 verses 1 to 3. In the first year of Cyrus, king of Persia, in order, take note of this, in order to fulfill the word of the Lord is spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus, king of Persia. Kita natin yon. The Lord moved the heart of Cyrus, king of Persia, to make a proclamation throughout his realm and also to put it in writing. Ito ang sinabi ng king of Persia na si Cyrus. The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and He has appointed me to build a temple for Him at Jerusalem in Judah. Any of His people among you may go up to Jerusalem in Judah and build the temple of the Lord, the God of Israel, the God who's in Jerusalem, and may their God be with them. Ito ang sinabi ng Diyos na inuulit lang ni Cyrus, the king of Persia. So iyon ang nangyari sa time na iyon. Ganoon kumikilos ang salita ng Diyos sa panahon na iyon. Narito ang mga taga-Judah. Sila ay alipin ng mga Babylonian. Pero ang sabi ng Diyos, 70 years lang yan. Babalikan ko kayo. So habang naghahari, habang nananakop ang Babylonian, merong isa pang kingdom na nagsisimulang lumakas, Persia. So alam natin yan sa history, world history. Lumakas ng lumakas itong Persia na yon until kaya na rin niyang tapatan ang Babylon. And until mag-decide sila, sasakupin din namin ang Babylon. At nang dumating ang araw na sasakupin nila ang Babylon, nangyari iyon. So lahat ng pag-aari ng Babylon, kahit yung mga alipin nila, yung mga taong naka-exile doon, nakuha din nila iyon. Rule of war. Kung whatever man ang gusto nilang kuhanin, spoil of war, sa kanila yon. Sa kanila na yung kingdom, nasakop nila. So nangyari ang lahat ng iyon dahil kumilos ang Diyos. The word of God is alive and active. Hindi man iyon nakikita specifically or clearly ng mga historian, world history na lumakas ang Persia, ganun-ganon. Pero it was God working behind sa pangapangyayaring iyon. Because God has promised after 70 years, babawiin ko na kayo. Tapos na ang disciplinary action nyo. So nangyari ang sinabi ng Diyos. Natupad ang salita ng Diyos. Natalo ng Persia ang powerhouse na kingdom of Babylon at nasakop nila iyon. Nag-declare si King Cyrus na palalayain niya ang Judah dahil nangusap ang salita ng Diyos sa puso ng makapangyarihang haring iyon.
Tandaan po natin ito mga kapatid. Walang puso ang hindi mapapakilos ng salita ng Diyos kung Kanya itong loloobin. Gaya po ng naranasan ng mga taga-Juda, bagamat 70 years ang lumipas, hindi pa rin tumigil sa pagkilos ang salita ng Diyos. All throughout those years, the Word of God has remained alive and active, working out for the freedom of His beloved people from being exiled sa Babylon. Hindi dapat makalimutan iyon ng mga nape-persecute na Hebrew believers. Yun ang pinopoint out dito ng author ng Hebrew. It was in their history how the Word of God has been powerful and how it has always been alive and active. Palagi iyong gumagawa to accomplish what has been said to be accomplished, gaya ng naranasan ng mga taga-Juda. If God has said, you will change, you will change. You will be changed. Once the Word of God ay kumilos sa puso ng isang tao, mabubago siya. Kumusta ka naman po, kapatid? Paano mo nakikita na kumikilos sa iyo ang salita ng Diyos? How can you see na the Word of God is changing you day by day? Paano iyon alive and active sa buhay mo? Ang pangako po ng salita ng Diyos para sa bawat tunay na mananampalataya ni Kristo ay ganito: He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Hindi po ito, it might, it could, but it will. It will bring the good work in you to completion at the day of Jesus Christ. That is because the Word of God is alive and active. Ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos na ang lahat ng Kristiyano ay makakaasa na ang Diyos sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu ay papadalisayin ang ating pananampalataya until it is completed sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. So brethren, let me remind you once again of the power of the Word of God. It is alive and active, and it is at work in you bilang mananampalataya ni Kristo. So let us listen to God and cooperate with what He is doing. Amen? So another power of the Word of God na maaari nating makita sa ating text ay, it is piercing to the innermost being of human. It is piercing and penetrating to the innermost being of a person. Muli, ang sabi sa ating text, for the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Hindi ba interesting, mga kapatid, as we study this text, na mapansin sa talatang ito kung paanong ang author, speaking to the persecuted and discouraged believers, ay dinescribe ang Word of God such as this. The Word of God being sharper than any two-edged sword and piercing to the innermost being of human, and it can even discern the thoughts and intentions of the heart. Bakit ganoon? Ano ang ibig sabihin niya doon? Why did he describe the Word of God as that? I believe that this extra description of the Word of God is intended para din sa mga nagfo-falter o nagiging shaky na sa kanilang pananampalataya at nag-iisip-isip kung hihinto na nga ba sila sa matapat na pagsunod kay Jesus dahil sa hirap na dinaranas nila mula sa persecution.
Ang warning po ng author sa kanila ay, the Word of God is not just living and active. It is even sharper than the sharpest two-edged sword. It can pierce through the innermost being of a person to see and check how genuine it is in its declaration of his her intention to believe in and follow Jesus Christ as his or her Lord and Savior. Ang salita ng Panginoon mismo ang siyang magsasabi at makakadiscern, genuine nga ba ang isang taong ito na nagsabi, he is a Christian and follower of the Lord Jesus Christ. Dahil ang katotohanan po, according to the Word of God, ay the genuine Christians are those who are holding tightly without wavering to the hope they affirm. For God can be trusted to keep His promises. Ayon sa Hebrews 10:23. Also, the genuine Christians are those who are not throwing away their confident trust in the Lord, just always remembering the great reward it brings them. Sabi naman sa Hebrews 10:35. And they are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls, as per Hebrews 10:39. Alam niyo, mga kapatid, when a person hears the Word of God and it penetrates his or her heart, isa sa dalawa lamang po na tugon ang pwede niyang magagawa. Either paniniwalaan niya iyon o i-reject niya iyon. Walang middle ground. Okay naman, natanggap ko naman, pero hindi naman niya sinusunod. Paniniwalaan niya iyon o i-reject niya sa buhay niya. I have a personal testimony about it na pwede ko pong maibahagi sa inyo ngayon. So ganito po iyon. Naibahagi po sa akin ng personal sa unang pagkakataon ang salita ng Diyos when I was in my early teenage years. So sa isang junior Bible study, doon po ibinahagi sa akin ang gospel at pinatanggap ako kay Jesus. I was 11 or I think 12 years old nang tinanggap ko po si Jesus sa puso ko by following a prayer nung nagturo sa akin. Pero parang ang Word of God ay hindi pa totally nag-penetrate sa puso ko nung time na iyon dahil wala namang significant changes na nangyari sa akin after that prayer of acceptance. Nagpatuloy lang ako sa normal na pamumuhay ko, nangungupit pa rin ng pera, nagmumura pa rin, nakikipagsuntukan sa kaklase, at marami pang iba. Tapos Sunday, a-attend ako sa simbahan, then the next day, balik lang uli sa dating gawi. Pero nagtanggap na ako sa Panginoong Jesus dahil nagpray ako noon. Not until when I was about 26 or 27 years old, nang ma-encounter ko ang isang doctrine about salvation. Ang doctrine na yon ay nagsasabi that God would not save, or God will not save everyone, but only those who would believe in Jesus Christ. Ang meaning sa akin noon, nung una kong mapakinggan na yun ay, hindi pala lahat ay ililigtas ng Diyos, kundi iilan lang. That was a foul teaching para sa akin noong time na yon. Actually, I trembled pa nga. Talagang nanginig ako nung marinig ko yun dahil hindi ko matanggap na ganoon pala ang Diyos sa pag-aakala ko. Para sa akin, what kind of teaching is that na hindi ililigtas ng Diyos ang sanlibutan, kundi iilan lang? I totally rejected it. So para sagutin ang sa paniniwala ko noon ay maling katuruan na iyon, I started searching the Word of God diligently. Nakapokus lang muna sa doctrine of serpent. I can remember, ang daming mga book dyan, mga theology book, mga version ng Bible na sinesearch ko yun. Tinitignan ko. And the more I studied the Word of God to prove na ang lahat ng tao ay ililigtas ng Diyos, the more ako nakukonvict noon that not all will be saved talaga. Hindi lahat talaga maliligtas. Pero hindi ko pa talaga matanggap iyon that time. Until one day, the Word of God finally penetrated the innermost of my heart and enlightened me with a verse
na matagal ko naman, na namang alam at nabasa. Pero noong time na iyon, para bang, I can imagine yung nangyari. Yung bang parang madilim. Tapos nung maintindihan mo yung verse na iyon, parang biglang nagliwanag lahat. Ganon, yung parang darkness and then parang biglang lumiwanag sa thinking ko. Alam niyo po kung ano yung verse na iyon? John 3:16. Sabi ng verse, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." That's it. That's the point of salvation nga pala. Yes, God is so loving that He wants to save everyone. God is so loving that He will save anybody, and whoever he or she is, even I who were still hiding many sins then, He will save me and He will save anybody. Walang itatangi at ipagtatabuyan ang Diyos basta tunay lang iyong mananampalataya kay Jesus. Nakalimutan ko yung nakalimutan ko yung believes. Nag-focus lang ako dun sa whoever. Yan, di ba whoever, ililigtas ng Panginoon ng lahat. Basta mag-believe siya. So kung ang lahat ng tao dito sa loob ng congregation na ito ay tunay na nananampalataya sa Panginoon, he is saved or he or she is saved. Pero kung kalahati lang ang nananampalataya sa Panginoong Yesus, hindi natin pwedeng sabihin that everybody is saved. We are just proclaiming a false teaching. If that person has truly believed in the Lord Jesus Christ, he is saved. For whoever believes in Christ, he or she shall not perish but have eternal life. Kaya, I believe sa time na iyon, after 14 or 15 years, finally nakumpleto ang aking conversion. Pinaniwalaan ko ng walang reservasyon ang salita ng Diyos, and I sincerely believe in Jesus as my Lord and Savior, and trusted that He will also save all of those who would believe in Him. Lahat sila walang ititira if they will believe in the Lord Jesus Christ. Then, I resigned from my work, went to Bible school, at nagpastor. That's the power of the Word of God, mga kapatid. It is sharper than any sharpest weapon you can ever think, for it can penetrate even to the innermost being of a person. Alam niyo po ba, just try it. Just try to tell purely and honestly the Word of God. You can make that person uncomfortable. That person will be uncomfortable because the Word of God will deal him. Ididil ng taong iyon ang salita ng Diyos at i-reveal lahat sa kanya. Ano ba ang kulang sa kanya at ano ba ang kailangan niya. As long as the Word of God will penetrate in that heart, that person will begin to think, will begin to see ano ba ang kulang sa kanya. Kaya kung pakikinggan lang man po natin at pananiwalaan ang living and active Word of God that can penetrate to human's heart, mararanasan natin ang life-changing power niyon. Kung makakapasok ang salita ng Diyos sa puso ng isang tao, magbabago talaga ang buhay na iyon tungo sa isang buhay na may matibay na pananampalataya kay Jesus na hindi kayang matitinag ng anumang uri ng pagsubok o pang-uusig. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ang sabi nga po sa Psalm 1:3. So that is the power of the Word of God. It can penetrate even to the hardest heart ng isang tao. Kayang baguhin niyon. Pangatlo, panghuli, the Word of God is powerful because it trains every believer to be responsible and accountable. It trains every believer to be responsible and accountable.
Yun po ang tinutukoy ng Hebrews 4:13. Sabi po dito, and no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Again, this verse is a reminder as well as a warning para sa mga Hebrew believers na dumaranas noon ng persecution. Ang paalala sa kanila ay maging maingat at responsable sila sa kanilang pananampalataya kay Jesus na hindi sila matitisod, hindi sila babagsak at tuluyang tatalikod dahil sa tindi ng pang-uusig na dinaranas nila. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, na mas matalas kaysa alinmang tabak, na magkabila ang talim, at tumatagos sa kaibuturan ng puso ng isang tao. Walang nilalang ang makapagtatago sa Diyos. Lahat ay lantad sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa mga greatest encouragement na maaari nating matanggap sa mundong ito bilang mga matapat na tagasunod ni Kristo ay ang malaman natin na may naghihintay na reward para sa atin someday when we stay faithful to the Lord until the end. Mayroong reward sa finish line. Kaya po dito sa ating text, kung mapapansin po natin, ang nag-udyok, ang nag-provoke sa author of the book of Hebrew to describe the Word of God, gaya ng description na ibinigay niya sa verses 12 to 13, ay yung nabanggit niya sa verse 11. So meron siyang minimension dito sa verse 11, conclusion ng mga naunang nasabi niya, and to establish it, sinunod niya yung verses 12 to 13, yung about the Word of God. So ang tinutukoy niya roon sa verse 11 ay ang reward ng mga Kristiyanong magpapatuloy sa kanilang pananampalataya until the end, which is the ever-satisfying eternal rest from any hardships na iyong naranasan at patuloy na nararanasan habang nabubuhay ka pa sa mundong ito. So that rewarding rest ang gusto ng author na i-look forward ng mga persecuted Hebrew believers. Kaya pinapaalam niya sa kanila how powerful of the Word of God. There is this rest, ever satisfying, rewarding rest for you. So, you have to strive for it. Now the question, why do I have to strive for it? Dahil sa verses 12 and 13, powerful ang salita ng Diyos. So iyon po ang isa sa mga layunin ng salita ng Diyos na makilala ng mga tao who God really is. Na makikita niya sa Biblia that He is loving and caring and rewarding and is worthy of our praise and adoration. The other purpose is the people will know that the plan of God is to save people from perishing due to their sin. Just believe in the Lord Jesus Christ. So yun ang mga ginagawa ng Biblia sa tao. Kilala natin more and more sino ba ang Diyos at malaman niya ang plano niya sa atin ay hindi tayo para pahirapan sa ating buhay Kristiyano, kundi upang ilayo tayo sa kasalanan na nagbubulit sa atin sa kapahamakan. Let me give you one illustration about what the Word of God is accomplishing sa atin. Teaching us to be responsible and accountable. Ang isa po sa mga una naming itunuro sa aming panganay na anak ay yung pagkakaroon niya ng sense of danger. Wow, di ba ang mga bata, di nila alam, mapapahamak na pala sila, masusundot na pala nila yung kuryente, pero kut lang din sila, basta laro-laro sila dyan. So, yun yung gusto namin unang matutunan ng panganay namin. Magkaroon siya ng sense of danger. So, ilang buwan pa lang siya, nung lumalakad-lakad na siya, lagi na namin siyang sinasabihan, oh, careful, careful. Pag gagapang siya, oh, careful. Pag pupunta siya, oh, careful. Careful, careful. Palaging careful, careful. Kinalikhan niya yun. Kaya ngayong 3 years old na siya naman ang nagsasabi sa akin, halimbawa, kapag medyo nadulas ako, what happened, Daddy? Careful ka, ha? Careful ka dyan, sabi ko.
Alam niyo mga kapatid, it is in our nature as human being to be unmindful of danger. Napapahamak na pala tayo, hindi natin alam. Darating na lang yung kapahamakan sa atin, yung consequence ng ating kasalanan. Kaya, kailangan talaga nating maturuan to be accountable and responsible. Kung hindi, puro problema at na lang ang mararanasan natin. Hindi ba nga, ang kauna-unahang utos ng Diyos sa tao ay huwag kakainin ang tree of knowledge of good and evil dahil ikapahamak niya iyon. Yun ang isang unang responsibility ng tao. Just do not eat that. Eat everything, but wag yun. At ang unang accountability niya rin yun. Because you will die. So sa umpisa pa lang, tinuruan na ng salita ng Diyos ang tao to be responsible and accountable. Ang problema lang natin, we do not want responsibilities and accountabilities. Give that to person, kaganon siya. Bakit? Sino ko? Oh, may ganyan, di ba? The reason for that is, bakit tinuturuan tayo ng God to be responsible and accountable? The reason for that is, God just wants us to enjoy Him only. Sa Kanya lang dapat tayo nasisiyahan. Nakita natin ang nangyari kay Eva at sa tao. Naghanap siya ng ibang kasiyahan. At nakita niya yun sa bunga ng puno. Pero hindi iyon matatagpuan even in the fruit of a forbidden tree, dahil kailanman it has never been pleasing to the eye, nor desirable for gaining wisdom. It was just a deceitful thought and idea na ating tinanggap at pinakinggan, sapagkat ang lahat ng pleasing at ang lahat ng desirable, ang mga iyon ay matatagpuan lamang sa Panginoong Diyos. There is nothing more desirable than God. Sabi nga sa isang psalm, I rather be one day in the courts of God, dito sa piling ng Diyos, than away from Him, than 1,000 years, 1,000 days away from here. Dito na lang ako, just one day of living here, I am satisfied. Because the presence of God, to be with God is all satisfying. Let us always remember, mga kapatid, that the greatest reward na matatanggap ng isang tao sa kanyang pagpapagal sa gawain ng Panginoon is more than just blessings financially, more than just blessings sa mga success at sa mga endeavor natin. The greatest reward that we can receive sa ating faithfulness is to find rest and satisfaction in God alone. Napapagod ka na ba sa pagmi-ministry? Find your rest in the Lord. Huwag sa bagyo. Find your rest in the Lord. And you will find satisfaction in God. Ang sabi nga po, God is more glorified in us when we are more satisfied in Him. Pupunta kasi kami sa Baguio. Anyway, God is more glorified in us when we are more satisfied in Him. Sabi ni John Piper. So do you want to glorify God? Be satisfied in Him. Minsan, di ba, we use yung mga ministries, pag nagmi-ministry na tayo sa tingin natin, ay nag-glorify ang God. But nag-glorify natin ang God when we are satisfied in Him. Kaya we want to be part of anumang ministry dyan because nandun ang Diyos. Iyon ang gusto ng Diyos at doon napapupurihan ng Diyos. So because we are satisfied in God, kaya gusto natin kung ano yung gustong gawin ng Diyos para sa atin. And God is more glorified with that. Bilang mga magulang, hindi po ba? We are about to end. Hindi ba ayaw po natin na danasin pa ng ating mga anak ang mga pagkakamali nating nagawa noong ating kabataan? Di ba?
hanggat maaari, di ba, ay gusto natin ay maiiwas sila sa ganoong pangit na karanasan. Hindi nila maranasan yung painful experience of failing sa ating na ating nagawa sa buhay. Pero hindi po sila makakaiwas kahit anong gawin natin sa mga mabibigat na pagkakamali at consequence na iyon kung hindi natin sila tuturuan na maging responsible and may pananagutan sa lahat ng kanilang ginagawa. Mauulit lang nila ang naulit natin at nagawa na natin, for wala silang sense of responsibility and accountability. Ganun po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Gaya ng sinasabi ng author ng Hebrews sa mga persecuted believers, accept sufferings like a father's discipline. Alam niyo, sinasabi sa kanila, yung persecution, think of it as God's way of disciplining you pa rin. God does these things to you like a father correcting his children. You know that all children are disciplined by their fathers or parents. Our fathers on earth disciplined us for a short time in the way they thought was best. However, God disciplines us to help us so that we can be holy like Him. We don't enjoy discipline when we get it. Sino ba? It is painful, but later, after we have learned our lesson from it, we will enjoy the peace that comes from doing what is right. Are you peaceful when you are doing what is wrong? We cannot sleep, di ba? Hindi tayo makatulog. But God wants us to have a peaceful sleep. A restful sleep, not just physical, but tunay na kapahingahan ng kaluluwa. That is why God is disciplining us. That is why the Word of God is training us to be more responsible and accountable Christians. And that is the power of the Word of God. It trains us to be responsible and accountable Christians so we may harvest God's ever-satisfying reward for the faithful ones that would come in due time, which is to be with Him and enjoy His very presence forever and ever. Amen. So dyan na muna po nagtatapos ang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong umagang ito. Nawa ay nahikayat tayo na manatiling nagbubukas ng Biblia, nagbabasa at nag-aaral at nagmumuni-muni niyon sapagkat ang tangan-tangan nating Biblia ay ang makapangyarihang salita ng Diyos. This is so powerful, mga kapatid. Open it and read it and take time. Meditate on it. It is living and active. It is piercing and penetrating to the innermost being of a person. It will reveal us kung tayo'y naliligaw na ng landas. And it trains us to be responsible and accountable disciples of the Lord Jesus Christ so that we can enjoy God and be satisfied in Him, not in this world na sira na ng papasira. God bless us all. Nawa ay palaging pumisan sa ating puso ang makapangyarihang salita ng Diyos. As a response to God's message this morning, you may remain seated and meditate on this song. You can also join in singing as well. Strong and
for those who trust in Him. Everything will fade, everything will fade. The heavens and the earth will pass away, but you will remain. Yes, you will remain always. Jesus, faithful word of God, the anchor of my heart. You're everything you say. You are greater than my deepest fears. The ground beneath my feet. Your promises fulfill me now. The word of God is light in my darkness, hope for the hopeless, strong and true. The word of God is strength for the weary, a shield for those who trust in you, a shield for those who trust in you. Everything will fade, everything will fade. The heavens and the earth will pass away, yet you will remain. Yes, you will remain always. Jesus, faithful word of God, the anchor of my heart. You're everything you say. You are greater than my deepest fears. The ground beneath my feet. Your promises fulfill me now. You will not fail us. You will not fail us. You will not fail us. Word of God. You will not fail us. You will not fail us. You will not fail us. Word of Jesus, faithful word of God, the anchor of my heart. You're everything you say. You are greater than my deepest fears. The ground beneath my feet. Your promises fulfill me now. You will not fail us. Yes, you will not fail us. You will not fail us. Oh, word of God. Oh, you will not fail us. You will not fail us. You will not fail us. Oh, word of Sa pagpapatuloy natin sa ating pagsamba sa Panginoon, tuwing unang linggo ng buwan, tayo po ay nagdaraos ng Holy Communion. Sa Holy Communion po na ito, ating muling inaalala ang ginawa ng Diyos sa atin sa pagpapadala niya ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Tayo ngayon, mga kapatid, ay ligtas na sa ating pagsampalataya sa Panginoong Yesus. At maganda na alalahanin natin iyon bilang ating pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. At gusto rin natin na i-celebrate ang muling pagkabuhay ng Panginoon at ang Kanyang muling pagbabalik. So when we partake sa ang mga element na ito, yun po ang ating itinideklara. Tayo ay mga niligtas na ng Panginoong Yesus at tayo ay umaasa
at naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Nihiling ko po ang ating ang elder at deacon natin to assist me sa distribution ng communion elements na ito. Awitin po natin ang ating song. The invitation is for everyone who believes in the Lord Jesus Christ. Come, let us remember His wonderful words. From His nail-scarred hand, eat of the bread of salvation, drink of the blood of the Lamb. Come to the table of with the wine and the bread. All who are hungry and thirsty, come and your souls will be fed. Come at the Lord's invitation, from His nail-scarred hand, eat of the bread of salvation, drink of the blood of the Lamb. Come at the Lord's invitation, receive from His nail-scarred hand, eat of the bread of salvation, drink of the blood of the Lamb. Bago po natin i-distribute ang communion elements na ito, dadalangin muna ng ating elder ang pagpapala at basbas ng Panginoon sa mga ito. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-celebrate ng Lord's Table sa umagang ito. Naway ang mga elementong ito inyo po basbasan at makita po namin ang tinapay ang sisimbolo ng inyong pong katawan na ibinigay sa bundok ng Kalbaryo. At ang dugong ito na aming inumin ay simbolo na kayo po ang tunay na mahal sa amin upang kami na iligtas sa mga kasalanan. Naway makita po namin sa umagang ito na inyong pong pag-ibig ay tunay at mga pangyarihan. Maraming salamat po sa buhay na inyong pong binuwis upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng papuri, Ama, salamat ay binabalik po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lalapit po sa atin ang mga leader ng iglesyang ito upang ibigay sa atin ang communion elements.
Kuha po tayo ng tag-isa at mamaya ay sabay-sabay nating tatanggapin ito. Magsitayo po tayong lahat. Itaas po natin ang tinapay na sisimbolo ng katawan ng Panginoon. Betray, you took the bread. After giving thanks, you broke it and said, "This is my body, broken for you." And as you eat it, remember me. This is my body, broken for you. And as you eat it, remember me. Tanggapin pa natin ang tinapay, sisimbolo ng katawan ng Panginoon. Tas naman po natin ang cup na nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesus. On the night you were betrayed, you held the cup. After giving thanks, you lifted it up. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. Tanggapin po natin ang nilalaman ng cup. Purihin natin at pasalamatan ng ating Panginoon. So we thank you for the wine and for the bread. Yes, Jesus, we thank you. For we see the life you gave and the blood you shed. Oh, Jesus. And we remember your wondrous love. You gave your body, you shed your blood, and
Aming Panginoong Jesus, salamat sa umagang ito. Pinaalala niyo po sa amin ang iyong dakilang pag-ibig. Kami, Panginoon, ay iyong tinawag upang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sa iyong katawan nagdusa, kami ay napalakas. At sa dugo na dumanak sa krus, kami ay nalinis. At ang lahat ng aming sakit ay napagaling. Naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling sa anumang uri ng karamdaman. Salamat dahil kumikilos ka po sa buhay at pamilya ng aming pastor, Pastor Dante. As si Johnny, Panginoon, into the next level of his faith. We thank you, Lord God, for how you are showing him your power. How you are showing him, oh Lord God, what you can do more sa buhay niya. How you are strengthening his faith, oh Lord God, so that there are more to be preached, to be taught, to be encouraged by him, Panginoon, mula sa iyong salita. And through this trial and strengthening of faith na naranasan nila bilang isang pamilya. Salamat, O Diyos, Panginoon, because we believe that one day Pastor Dante will go back here sa pulpit and tell us your wondrous works na na-accomplish sa buhay niya. At sa lahat ng dumaranas ng iba't ibang uri ng sakit, karamdaman, bighati, inaalala namin sila ngayon, Panginoon. We believe in the power of your word, O God. It is alive and active. Help them find peace and rest mula sa iyong salita. Comfort them, O Lord God, sa kanilang pagdurusa ng kanilang kalooban. Help them to be always reminded that you are true to your word. You will never leave us nor forsake us. And help us to be always faithful to you, to let the word of God pierce us, if needed be, Panginoon, to rebuke us, to correct us, so that kami ay lalakad ng may katuwiran. At ang tangi lamang ninanais is to find rest and satisfaction sa iyong presensya. Salamat, O Diyos, sa pananambahan na ito. It's always joyful to be in your presence, to be with brethren, fellow believers who are worshiping you and giving thanks to you. Be glorified and be magnified in the midst of us. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace now, tomorrow, and forevermore. Amen and amen. God bless us all. Matin ang kapangyarihan ng Panginoon makita sa kanyang salita. God bless everyone. Enjoy your week. Enjoy the fellowship ng ating mga kapatid sa Panginoon. God bless. Tayo po yung magkamayan, magbatian. I love so good, needed into us. You bring it into the hearts, and I'm so glad to be a part of this.
of this great family, of this great family. Happy Sunday! See you next Sunday! Hi, Dang. Ingat.